Mother's Day mga kapuso, dahil espesyal ang araw na ito para sa mga nanay, hindi ko na rin papalampasin ang pagkakataong maging mother for a day. Magpapaligo ng bata. Pati yung dito, oh. Dito mo, oh. Dito mo. Nakalimutan natin mag-brief! At magluluto ng pananghalian para sa mga chikiting. Ginisang sardinas at may talbos ng kamote. Hindi ko urungan yan. Kaya para sa lahat ng mga nanay, mama, mudra at mommy na walang pagod sa pagiging ilaw ng tahanan, para sa inyo to. Hindi ko na maintindihan yung dalawang nilata ng sardinas. Sobrang bait nila, sobrang saya-saya nilang pamilya. Sa bawat relasyon, may mga pagsubok na dapat lampasan. Para sa ating mga real-life and showbiz partners, kaya nila ang pagsabak sa mundong hindi nila nakasanayan. Pakinggan ang itinitibok nito. Ako po si Hearty Panglisa Escudero at ito po ang ultimate test ng relationship goals. Follow your heart. Ang ating unang love team na makakasama ay binansagan ng kanilang fans as Miguel. Biruin mo, 6 years na sila magka-love team pero hindi pa rin sila mag-on. Totohanin na kaya nila. Let's all welcome Miguel Tan Felix and Bianca Umali. Hello, kumusta? Balik ka na! Hi, Bianca! Hi! Mataray siya nun eh. Before, talagang hindi niya pinapansin. Oo. As in, hindi. As in, walang chemistry at all. Talagang sinusangitan niya ako, ganun, masungit talaga siya. Kasi ayaw ko sa kanya before. Pero ginamitan ko ng mga the moves. Joke ko. Para sa ating susunod na love team, marami na daw telenovelas ang pinagbidahan ng love team nito. At nabalitaan ko na nagkaroon daw sila ng past. Well, we can talk to them about it later. Let's all welcome Christopher Martin and Joyce Ching. Hi! Kamusta? Okay lang po. Ito, Audition ng ano? Endless love. Andas lang. Matari siya nun eh, hindi ko siya trip. Kaso trip mo ako ngayon. Ganda ko talaga. Ex nga tayo eh. Trip talaga kita. Bagets pa kasi kami nun eh. Bakit ako naging mata? Hindi. Basta- Na-intimidate lang siya sa akin kasi kilala ko yung mga staff. Eh, bago siya sa GMA. So, hindi siya kinakausap ng mga staff. Hindi, yung Kasi aura kinakausap- talaga niya maldita para. Yung aura niya lalo, masungit. Tapos ending jeje mo. Pogi. teams, welcome to Marikina City. It is time for you to get introduced to your host families. Para of course kay Bianca and Miguel, let us call in the Asuncion family. Woo! Hello! Welcome, welcome! Tatay, nanay at ang kanilang mga anak at apo. Simula madaling araw hanggang gabi. Alas 3 pa lang kasi ng umaga, nagsisimula na ang buhay ng mag-asawang Adelardo at Teresa. Matyaga nilang winabulis ang mga kalye sa Marikina City at sinisiguradong malinis ang bawat kanto. Halos 600 ang kinikita nila kada araw at dito na kinukuha ang pantusto sa kanilang mga pangangailangan. Bago lumawa ang 5 araw, kailangan mo malinis mo ng maaga yung area. Pero hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita dahil not 1, not 2, but 9 ang anak ni nanay at tatay. Sa maliit na bahay na ito nakitira ang pamilya Asuncion. At dahil lagi nagigipit, nagtitiis sila na walang kuryente. Hindi na raw kasi kasya ang kinikita ng mag-asawa kung idadagdag pa ang pambayad sa kuryente. Wala rin silang maayos na lutuan kaya sa labas ng kanilang bahay na lang nagluluto si Ate Teresa. Usok at saka yung ano ng uling, masama kasi yan sa baga. Kaya sa labas kami nagluluto para walang maapekto ang bata. Pagdilim, isang kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa kanilang tahanan.
Yung bahay na yan, bigay sa akin ng tatay ko yung lugar na yan eh. Nung time na yon, nakikikuryente kami, pero kami yung sasagot. Kaya lang, napansin namin na parang nakadagdag sa hirap ng buhay. Ang hindi komportableng pagtulog, dinadagdagan pa daw na pangamba sa kanilang pagkakautang na umabot na raw ng 27,000 pesos. Nung na-dengue yung isang anak ko, nasundan pa ng isa. Medyo malaki-laki ang ang kinailangan namin nun. Sa private na siya nadala dahil 50-50. Pero basta magkakasama, hindi raw sila papatalo sa pagsubok. Para kila Joyce and Christopher, it is time to meet your family. Let's call in the Kalina family! Tatay, nanay, at ang kanilang mga anak at isang apo. Tama ba ako? Welcome, welcome! Bago pa man sumikat ang araw, nakikipagsabayan na ng ingay at dami ng tao sa Marikina Market sina Tatay Dino at Nanay Leonida. Pagpuporter o pagbubuhat ng mga pinamili ng kanilang mga customer ang kanilang hanap buhay. Pagka may kargada, may nagtawag sa akin, kinukuha ko na. Hahatid ko sa iba-ibang lugar. Gamit ang pushcart, kumikita sila mula 20 hanggang 50 pesos kada pagbubuhat ng pinamili. Pagdating sa bahay, kailangan pa nilang gampanan ang mga gawaing bahay. At higit sa lahat, ang mag-alaga ng kanilang 10 anak. Mukhang magiging madami yata yung kailangan gawin. Good luck sa inyo. Kakarin nyo to. And remember guys, at the end of the day, follow your heart. Habang nasa trabaho sina Tatay Dino at Nanay Nida, ako naman muna ang bahala sa Kalina Kids. Nako, ready na nga ba akong maging mother dear? So, ngayon pupunta ako sa Kalina family dahil kasama ni Joyce at ni Christopher ang mag-asawa. At ako na ang magiging nanay nila or baka sila ang maging nanay sa akin. Tignan na natin. Good luck! Hello! Kumusta? Kasi 10 ang mga anak nila Tatay Dino at Nanay Nida. Malalaki na ang ilang anak, pero meron din silang mga toddlers. Pag wala yung nanay niyo, anong kailangan niyong gawin? Anong mga anak? Pero ang dami niyo. Oo nga po eh. Ano mga responsibilidad niyo? Pupunta po silang Marikina, kapag nandito lang po kami. Kami po nag-aalaga sa mga kapatid namin. Nagluluto, ganun. Opo, luto. Pati laba. Opo. Pasyan niyo ako sa bahay niyo. Ready ka na? 1, 2, 3, Marunong ka magsabon? Marunong ka magsabon? Ha? Di ka marunong magsabon? Hindi po. Hindi po marunong. Hindi pa marunong. O kasi hindi pa marunong. Hindi pa marunong. Lamig, ang lamig, ang lamig. O, ready ka na? Okay, ikaw, marunong ka magsabon. O, 1, 2, 3. Nagsabon. 1, 2, 3. Ah! First time ko magpaligo ng bata. Of course, nakita ko na yung mga pamangkin ko, yung kids sa bahay. Pero ano na rin sila eh, yung sa amin, 9 years old na sila, so responsible na sila. Pero ngayon nakita ko na baby pa, scrub niya na yung ulo niya, alam niya na yung kailangan niyang gawin. Experience siya and at least ngayon alam ko na hindi na ako kailangan matakot. Pwede na pala ako maging nanay. 1, 2, 3, ay! Pati yung dito oh. Dito mo oh. Ganito mo. Anong pangalan mo ulit? Anong pangalan mo ulit? Jocelyn po. Jocelyn, oh. Kailangan. Handa ka na? 1, 2. Pati yung ulo mo ah. Cute mo. Okay. Okay, tapos. So, cute sila. Para silang batang matanda. Alam nila yung ginagawa nila. No. Pwede na ako magkaanak. 10 pa yun, ha? Mababango na ang mga kids. Kailangan magpalit na ng damit para presko. Kabila, baliktad yung short. Baliktad. Oy, hindi ka nag-brief. Nakalimutan natin mag-brief. O, hubad ulit, hubad.
hubad ulit, hubad. Ayaw mo mag-brief? Kay Celine to? Ate, nakalimutan mo yung panty mo. Ito ba yan? Ito ba yan? Hindi! Mali! O, bigay mo kay ate mo. Ate, bigay mo kay ate. Bigay mo. O, anong gusto mong hairstyle ng buhok mo? Mahaba hanggang dyan? Maiksing-maiksi? Anong gusto mo? Okay. O, gawin natin. Mohawk. Gusto mo mohawk? Kaya. Yeah. Sa loob. 50 yun? Oo! Ganon kahirap. Nakakapagod yun ah. O, anong gusto mong hairstyle ng buhok mo? Mahaba hanggang dyan? Maiksing-maiksi? Anong gusto mo? Okay. O, gawin natin. Mohawk. Gusto mo mohawk? Para kang astig na astig. O, for today lang. Gusto mo ganyan? Ha? Nakita mo ba? O, ikaw, anong gusto mong buhok? Ha? Gusto mo ganon? Ano gusto? Sige. Gusto nyo to ano lang. Gusto nyo to parang ano, parang nakikipaglaban ng espadahan, di ba? Ganun dapat yung buhok. Tapos maglalaro pa tayo ng espadahan mamaya, di ba? Ayos na ng buhok, ang gwapo na. Wow! O, ganito pala maging nanay. Ha, saan kayo natutulog? Paano? Tatabi-tabi kayo, saan kayo natutulog? Ha? Sa loob. Anong oras kayo natutulog? Pagtapos ko lang yung Ah, talaga? Alam mo ba ang mulawin? Yun ang papalit sa Encantadia. Nandun ako. Makita niyo ako doon. Pero may pakpak ako doon. Panoorin mo ako, ah. Ah, so pagkatapos ng Encantadia, matutulog na kayo. Sobrang saya dahil nung umpisa iniisip ko na kahit marami sila, na parang baka nahihirapan sila dahil laging magulang nila, laging wala, baka parang malungkot sila. Pero naging mabuti nga na madami sila kasi iba-iba yung mga role nila sa mga kani-kanilang buhay na parang yung isa ang tagaluto, yung isa ang taga-igib, tapos nagmamahalan sila, nagtuturoan sila. So, naging blessing din na napakarami nila. Okay, so nung umpisa, akala ko mahirap pala mag-alaga ng madaming bata. Pero hindi naman pala kasi mga responsable yung mga nandito. Tama? Tama? Ano, magkukomputer ba kayo araw-araw o uuwi kayo? O, so kala ko mahirap. Pero pag sama-sama naman pala, okay naman pala at masaya din. Lalo na kapag nandyan din si Doggy. So ano, mauna na ako. Hindi ito ang huling beses na magkikita tayo, ha? Tandaan mo yung mga story ko, ha? Ha? Okay, so pupunta na tayo sa ating susunod na pamilya. Magkita tayo ulit. Bye! Thank you! Salamat! Ate! Ate! Bye-bye! Anong ginagawa na natin? Dito po, kakarga. Magkakarga tayo nito, bayong. Order po, no? Order ang tawag. Bayong, Order. dadalhin natin doon sa tricycle. Tapos doon. Yung mga kinakarga niyo po dito sa kariton nyo, kahit ano, kahit, Kahit ano, walang pili. lahat ng klase. Kumbaga parang ano, di ba? Parang nag-grocery. O siya, tama na ang kwentuhan. Oras na para maghiwalay kayo para mas marami kayong matrabaho. Gano'n po kadaming hatid na gagawa niyo sa isang araw? Minsan, 10 beses. 10? Oo. Dito na lang yung sa bayong. Okay lang po. Yan. Yung mga ganito, yung mga basa sa bayong. Sa bayong. Yan lang po ba? Ang hirap. Naggumising ng 3 a.m. tapos diretso trabaho ka agad. Okay. Dito na tinig para pantay. Para kailangan pantay. Kasi pag bigat. doon, kailangan may balance ng ganun. Yan lang po. Okay. Gaan! Bigatan mo pa kaya? Bigatan mo pa kaya? Habang tumatagal ay lalong ginaganahan si Christopher. Tapos anong next time? Ay, bababa. Sir, ano, yung mantika, pamantika. Mantika, di. Alam na ba? Next baba dito. Ito na muna. Bababa. Kuya, salamat po. Tapos yung balde. Yung balde. Ah, ito pa. Mantika naman daw. Si Joyce naman, parang nauubos na ang lakas. Hala siya! Kaya kailangan pantay kasi matutumba yung kariton. Ito po. Kaya.
Yeah. Ito. Oo. Sa loob. Ah, Yun. pagkakarga, bibigay na agad yung bayad. bibigay. Ngayon, ikaw nahahawak. Magkano na kinita natin? 20, 30, 40. Isa pa lang, di ba? 50. Oh, yan. 50 yun? Oo. Ganon kahirap. Nakakapagod yun ah. Wala silang fixed rate. Kung ano lang talaga yung iabot, yun na yun. Feeling ko yun yung medyo isa sa mga underrated na trabaho na parang pag-iisipin mo, madali lang yan, magbubuhat lang naman, okay na yung 20, ganyan. Pero pag-iisipin mo, or pag ginawa mo na kung ano talaga yung ginagawa nila, Mahirap. sobrang hirap. Parang may isip mo na lang as a person na, shucks, grabe, ba't 20 lang binibigay sa mga ganitong tao or 30 or 50? Kasi sobrang hirap talaga. Oo, nangangarga ako. Bagong panganak ako. Buntis, pwede po ba? Oo, nangarga ako. Tanong mas kanila, oh. Oh, ito? Oh, sabi nila, oh. Ang tawag nila sa akin, Marian. Oh, tawag siya kasi Dingdong. Tinawag nila, itong tinawag sa akin. Oo, sabi niya, Marian, tapos ka na, baka manganganak ka dyan, sabi sa akin. Oo, sabi ko, hindi pa naman. Habang naglilibor ako, nagtutulak ako. Habang naglilibor? Oo, pagdating ng bahay, mga alas 5, doon na ako nanganak. Nanganak talaga? Oo. So, mismong araw ng panganak ninyo, nagtulak pa kayo ng ibang klase. Kaya nyo ba yun? Buntis ako. Buntis, pag-uwi ng bahay ng anak. Ano na? Ito naman sina Bianca at Miguel parang hindi pa pinagpapawisan. Doon talagang gumagamit nito. Bakit? Isa sa panglinis sa ano eh, sa mga bato. Eh, ang hirap kumuha ko eh. Oh. Ganyan, kakamay natin. Hindi mas mabilis. Madali lang yan. Pag-aaralan yan. Ito naman si Miguel, medyo inaantok pa ata. Bilisan mo na ang pagpupulot ng kalat dyan. Naiiwan ka na ni Kuya Abel. Ayan na. So, nakikita naman ho natin na wala pa tayong kalahati. Pag mga malalaki daw, unahin natin. Naglilinis naman ako sa bahay, pero hindi ako masyadong sawali sa hugas ng pinggan. Minsan, tutulungan si Mommy. Ngayon lang talaga makakapagwalis ng sobrang laking lugar. Naglilinis talaga ako sa bahay kaya hindi na masyadong bago sa akin yung paglilinis. Pero siguro ang challenging para sa akin ngayon is first time ko maglinis sa kalye. Siguro ingat-ingat lang talaga. Meron din kasi mga driver na talagang kaskasero, lalo na paggabi, gusto na makauwi. Kuha na. Paano po sila na hindi naman po ba sila ginigising? Ginigising yan pagka oras na magwawalis na kasi bawal yan eh dito sa amin. Kawawa naman po sila. Bawal mo matulog dito. Baka pwede, ilipot na lang po tayo, oh. Bawal mo matulog dito. Pasensya na, oh, ha? Bawal mo matulog dito, eh. Opo, sorry po. Dapat na lang po tayo. Pasensya na po. Hindi na naman itong dalawan ko. Asaway ito, ah. Moment of truth, guys. Paano kaya nila iha-handle ang ganitong sitwasyon? Sila rin po yung kanina. Oo. Hiya ako. Palisin mo ulit, oh. Kailangan yan. Yes. Gising na po. Kung kailangan pagalitan mo. Yun eh. Ayaw ko magpagalit, syempre, tay. Ma'am, gising na po. Ano ba? Hindi ko na maintindihan yung dalawang nilata ng sardinas. Hindi na naman itong dalawan ko. Asaway ito, ah. Gising na po. Kung kailangan pagalitan mo. Yun eh. Ayaw ko magpagalit, syempre, tay.
Don't worry mga ka-heart, ang dalawang pulubi ay actors. Nilagay lamang namin sila dyan para malaman ang reaksyon ng dalawa kung paano sila papaalisin. Bahagi rin kasi ito ng trabaho ni Nanay Nida. Bianca! Bianca! Tulungan mo ako. Bakit? Basta, tulungan Hindi ka mo. marunong maglinis, no? Hindi. Ala, naglilinis kami Basta, na. saglit lang. Nanay, wait lang po. Miss, sensya na po. Ano ba? Kaya wag po kayo maninipa, ah. Okay lang po bang lumipat lang po kayo ng pwesto? Hindi po kasi kami makakapaglinis po nang nandyan po kayo. Opo, Pasensya sensya na na po. Tay, sige na po, pasensya na po. Nakakahiya and nakaka-guilty. Kasi di ba, nagpapahinga sila, kawawa naman, di ba, wala na nga sila matulog, dyan na nga sila natutulog, tapos papaalisin mo pa sila. So, di ba, mahirap i-handle yung situation na ganyan. Maglilinis po kami doon, tapos pag dito na po, babalikan po namin kayo. Pero, tayo mamaya, promise nyo, lilipat na po muna kayo, ha. Kasi ito lang po hindi namin nalilinis mamaya. Mabalik kami tayo, ha. Sige po, pahinga po muna kayo saglit. Pasensya na po, Pasensya na po. Hindi pala uubra ang pakiusap sa powers ninyo, pero dahil hindi kayo nagpanik, good job, Miguel. Parang yan, itutulak nanay. Ha? Simple lang. Kahit mabigat, may tiyaga. Ganun yung... Niloloko ni nanay, lahat ng tanong ko, tiyaga ang sagot eh. O, siyempre. Kung wala kang tiyaga, wala kang kakainin ng mga anak. Tiyaga. Hindi ko na kaya. Ha? Kaya mo yan. Gaan lang yan. Hindi, wag kayo maniwala kay nanay, hindi magaan. Ilang oras pa lang yan naranasan mo, Joyce, pero si Nanay Nida, araw-araw niya itong ginagawa. Hayaan mo at masasanay ka rin. Tatawid! Yun. Ibang klase talaga. Nakakapagod magtulak, nakakapagod magkarga, at magdiskarga. O, bayad ha? Tatakasan mo kami ha. Thank you so much. 70. Nakakapagod yun. Nako, magbihis ka na nga para hindi ka magkasakit. Matapos ang mabigat na kargahan, niyaya naman nila Christopher at Joyce ng hebigat na almusal sina Tatay Dino at Nanay Nida. Where else to go kundi sa Gotohan? Ano mabigat na binuhat mo kanina? Balde ng isda. At saka yung mga karne-karne, mga sakong karne. Saan yung plate? Habang nagpupulot ng kalat si Bianca, may special assignment naman si Kuya Abel para kay Miguel. Ang wilisin ang tubig kanal. Dito, pagwawalis ng tubig, Good Ayan, luck, ah. Miguel. maghahanap ka ng drainage. Okay. Hanggang... Kasi drainage. Hanggang dun. Okay, sige. Ano? Ako na dito. Kaya ka na, malinis na malinis, ha? Malinis na malinis talaga. Oo. Padami ng tubig. Tapos may amoy talaga yung tubig kasi hindi naman malinis sa tubig yun eh. May mga basura doon, may nakita akong ipis. Hindi ko alam kung ano yung sa tubig doon. Sabi, Ako siya sa ipis, kaya ilang Hindi. beses na niya na-mention yung ipis. yung sabi ni ate, madumi daw yun. Ingat daw ako sa pagano kasi baka tumalisik sa akin kasi may mga umiihi daw doon. Next, ang Asuncion Kids naman ang bibisitahin natin. Anong tender loving care kaya ang maibibigay ko sa kanila? Hi! Wow, ako si Heart. Nice to meet you. Hello. Hello po. Heart ako. Wow! Magkakapatid kayo lahat? Apo. Siyang naman ang anak nila Kuya Abel at Ate Tere. 12 years old ang kanilang bunso. Pero sa kanila rin nakatira ang ilang mga apo dahil nagtatrabaho na ang mga magulang nila. Ito yung panganay? Hindi po, siya po. Ikaw ang panganay. So pag wala si nanay at tatay, si kayo ang in charge? Anong mga kailangan gawin?
magluluto, tapos maglilinis dito, magtitiklop. Tapos yung iba po sa amin maglalaba. Ilan taon ka na? Ano po, 20 po. 20 ikaw? 25. 25? Grabe, ang cute. Grabe, ang daming baby. One happy family indeed. Pero teka, mukhang gutom na sila. So, mangungutang kayo dito. Ang bawang po. Ate, pwede po akong mangutang ng bawang, sibuyas, tsaka sardinas. Dalawang sardinas? Dalawang sardinas. So, matagal ka na nangungutang sa kanila? Opo, ang dami na nga po namin utang. Oh? Oh, sige, salamat. Madami na kayo utang sa kanila? Opo, ma'am. Diba? Didikdikin po yan. Ganon? Oh my gosh. Putok. Ganon. Ganon pala eh. Yan. Parang hindi na ate nasiraan mo na. Kasi yung bata ako, yung nanay ko, hindi ako tinuruan magluto. Yun. Kayo po, kumakain po kayo. Oo. Tsaka gusto ko yung sardinas na yung ganyan, tapos lagyan ng bawang, tapos mapula-pula siya. Yun ba yan? Tapos may haluan mo ng itlog, gano'n. Nag-aaral sila. Opo, kasi kami pong matatanda, nag-stop na po kami. Sabay-sabay po kasi mag-aaral. So, college, anong na-stop nyo? High school? College? Anong gagawin? Yung mga kapatid yung mas bata, yung mauuna muna. Sila po yung nag-aaral ngayon. Yung mga senior high. May pero nakaipon po. Mag-aaral ulit. Ang nakakatuwa sa kanila, Talaga. kahit nahihirapan sila or ano, nakangiti pa rin sila. Sobrang saya pa rin nila. Ay, Diyos ko da. Walang gas o stove ang pamilya Asuncion. Kaya, another challenge accepted. Ang pagluluto gamit lang ang uling. So, nalalagyan ko siya ng tubig para may sabaw. Okay. Actually, ayokong umiyak kasi ayoko yung pakiramdam na ayokong isipin nila na kinakawawa so nakakawa yung mga tao sa kanila. Kasi masaya naman sila sa ganun eh. Pero yun yung hindi ko na maintindihan yung dalawang nilata ng sardinas. So ngayon, magkakain na tayo. Mukhang nailuto ko naman ata ng maayos ang pananghalian. Oras na ng kainan. Dito ko talaga nakita ang closeness ng kanilang pamilya. Bigger kids taking care of the smaller ones. Actually, ayokong umiyak kasi ayoko yung pakiramdam na ayokong isipin nila na kinakawawa so nakakawa yung mga tao sa kanila. Kasi masaya naman sila sa ganun eh. Pero yun yung hindi ko na maintindihan yung dalawang nilata ng sardinas. Sobrang bayat nila, sobrang saya-saya nilang pamilya. So,
lesson lang siguro to para sa lahat sa atin. Kasi dami natin kino-complain, dami natin sinasabi ganito, iniisip natin yung sinasabi ng ibang tao, pero sila, masaya na sila sa... Okay, itong next natin na game, ito na talaga, kahit game to and fun to, kailangan karinin nyo because ang mananalong pair ay mananalo ng 50,000 pesos at mapupunta mo sa pamilya na mananalo. Kaya guys, kailangan galingan nyo. Okay, so for our first game, we call it Bet na Pinakbet. Bibigyan ang kada team ng listahan ng ingredients ng bet nating ulam na pinakbet. Sasakay ang babae sa kariton habang ang lalaki naman ang magtutulak nito. Pero wait, naka-blindfold siya habang nagtutulak. Kaya dapat tama ang ibigay na direksyon ng kanyang partner para malampasan ang obstacles along the way. Kapag nakarating na sa vegetable stand, kuhanan nila ang tamang ingredients ng bet na pinakbet. Ang mauunang makabalik na may mas kumpletong nakuhang ingredients ang siyang mananalo. Okay! Oh, your heart! Go! Mukhang nangunguna sa pagtutulak ng kariton ng green team. Nakaligtas na ang dalawang team sa unang obstacle. But wait, hindi pa riyan natatapos. Kailangan pa nilang makuha ang tamang sangkap para sa kanilang pinakbet. Naku, nalilito na ang ating love team sa pagkuha ng mga sangkap. Ano ba? Sige, sitaw. Ano? Wala. Nauna nang matapos ang green team. Habang ang bigel, hindi pa rin tapos ang kanilang ingredients. Sige, lagay mo doon. Dalian nyo na, blue team. Kamatis, wala pa kung mukhang kamatis. Yan. Ang unang nakabalik sa base, sina Chris at Joyce. Nauna nga dumating ang green team, pero titignan natin kung kompleto ang kanilang basket. Una sa checklist, tatlong kalabasa. Wait, 1, 2, Wala, kulang eh. tatlong ampalaya. Ang pala yun. Isang bote ng bagoong. Ay, meron. Tatlong bungkos ng okra. Okay. Dalawang tali ng sitaw. Wala. Nakalimutan. 6 talong. 2, 4, 6. 5 kamatis. 5. Dalawang sibuyas. Ay, nahulog. Isang bawang. Okay, so kulang kayo ng Sitaw lang. Okay. Tatlong kalabasa. 2. Tatlong kalabasa. Tatlong ampalaya. Kulang doon. Isang bote ng bagoong. Nabasag niya. Nabasag. Daming dahilan. Tatlong bungkos ng okra. Oh, hindi bungkus yan. Hindi bungkus yan. Hindi bungkus yan. Iwahiwalay. Bukos yan. Dalawang talong. Wala. Walang talong. Tali ng sitaw. Dalawa. Dalawa, ayan. Hindi ito yung tali yan. Hindi tali yan. Tali yan. Tali. Tako, Walang tali. Walang tali. 5 kamatis. Uy, ayun po yun. Ito eh. Dalawang sibuyas. Yung una yung buwan niya. Hoy, panalo talaga kami. Isang bawang. Okay. Hindi lang sila ang nauna, mas makakaluto pa sila ng pinakbet kesa sa blue team. Congratulations! Yay! At pwede pa kayo makabawi sa ating next round. So, Yung pagkuha ng dumi ng hayop, Ano siya eh. Sticky, tapos... nadulas ka pa. Nadulas nga ako dun eh. Tapos mabaho siya. alright, as you can see, madaming basura na nakakalat sa paligid pero sinadya namin yun. Pasensya na kayo dahil ang title ng ating game ay May Pera sa Basura. Naka-human walis tingting at dustpan costume ang love teams. Paramihan sila ng makokolektang basura. Pero dapat tama ang pagkakasegregate ng basura. Nabubulok at hindi nabubulok. At dahil sabi nga nila, may pera sa basura, ang bawat makukuha nila ay may corresponding amount. Ang may pinakamalaking naipon na pera sa basura ang panalo sa game na ito. Follow your heart! Go.
kalsado. At this point, mukhang pantay lang ang nakukuhang basura ng magkabilang teams. Pero mukhang may strategy silang naisip. Maganda po yung naging strategy namin. Pero sa totoo lang, yung strategy namin ng bandang huli, hindi namin pinlano nung una pa lang. Bigla lang namin na-figure out Na ganun dapat. Na ganun dapat. Na ipunin muna yung kalat. Tapos sa kanya isa-isa wawalisin. Yes. Inuuna kung anong mga basura ang mas mahal at mahalaga. Yung pagkuha ng dumi ng hayop. Ano siya eh, sticky, tapos... Nadulas ka pa. Nadulas nga ako dun eh. Tapos mabaho siya. Tapos mahirap din sa legs kasi nakakangalay siya. Lalo na Lalo sa sa mga amin babae. kasi hindi pantay. Kumaga lahat ng weight nasa isang leg lang. Very good naman kayo yan. Okay, umpisa na natin ang bilangan ng mga basura. Ang nakuhang nabubulok na basura ng Team Chris Joy ay 13 balat ng gulay at prutas at isang dumi ng hayop. Sa hindi nabubulok naman ay 10 papel, 2 lata, 3 bote at 4 na balat na candy. Ang Team Bigel naman ay nakakuha ng 3 dumi ng hayop sa nabubulok na basura, 10 papel, 2 lata, 9 na bote, at 4 na balat na candy sa mga hindi nabubulok. Ang Blue Team ay nakakuha after bilangin ang basura na nakuha nila. Meron silang a total of 410 pesos! At ang Green Team naman, nung binilang namin ang kanilang scores, nagkaroon sila ng 505 pesos! Maraming salamat. Congratulations sa inyo dalawa. But today, sila ang ating winner. Ang ating winner ay syempre si Joyce and Christopher at ang pamilya. Yes! Selena! Yun! Wow, ano masasabi niyo sa pamilya na nag-host sa inyo today? Ayan, ingatan nyo yan, Yes. nanay at tatay, yung mga binili sa inyo ni Inausap ko Christopher. na eh. Huwag agad i-invest niya yan. Papalaguin yan. Kaya-kaya na ni nanay yan. Kasi si nanay. Kaya-kaya mo na palaguin yan, nanay? Okay. Pero syempre dahil ang show na to ay puro puso nga naman, ang ating Blue Team ay hindi uuwi ng luhan dahil ang ating family Asuncion, meron kayong 20,000! Congratulations! Paano? Nay, kalimutan ko pa. Good bag! Thank you! Thank you! Congratulations! Tulong to sa tarambuhay ko. Ngayon ako makakahawak ng ganyang kalaki. Ngayon lang. Oo, ngayon lang. Masaya lang ako. Para lang sa mga anak ko, para makaaral kami, makaaral sila. Tapos, iano ko sa tubig, sa kuryente. Pag nagkaroon na kami, ang iba doon, gagawin ko na lang bananakyo araw-araw. Kahit galing ako dito, magdala ako ng paminda. Ano man ang pagsubok, kaya lampasan basta magkasama sa hirap at ginhawa at laging nakikinig sa ibinubulong nito. Ako po si Hardy Evangelista Escudero at magkita-kita ulit tayo next week para sa ultimate test ng relationship goals. Follow your heart!